Biya, isa ho sa pinakamalinis na isdang tabang dahil hindi ito nabubuhay sa mga putikan. 3 piraso, hindi ko na din pinalampas dahil kung ganito naman ho kalalaki, makikita nyo halos gabraso, ay talagang biyaya. Nasilip ko po ito kanina habang naglilinis. Ay, kaya ito na lang aking kukunin para kahit papaano may pananghalian, makatipid sa ulam. Ba, ayaw ah. Patis, paminta, pampalasa. Para sa dahon, pako, sustansya at bitamina. Kaya nitong ibigay. Katawan mo'y palalakasin. Hindi katulad ng utang mo noon. Utang pa rin hanggang ngayon. Napako. Ito po yung puso. Nilaga ko na para hindi na kailangan ng mahabang palambutan. Kaunting suka. At saka ito pong pako. Sarap ng ulam. Maraming salamat po anama. Sa panibagong araw, panibagong biyaya. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Grabe. Napakalasa. Hindi ako naglagay dito na sili. Kasi yung dalawang malilit, ititika ko naman sa hapunan ng aking mag-iina mamaya. Kaya ito na lang po. Sausawan na lang. Gulay pa lang. Ulam na. Pero meron ako nakalimutang ilagay. Nawala sa isip ko yung siling panigang. Grabe. Kapal po ng laman. At napakalasa. Sa mga batuhan ho ito nabubuhay. At yung mga tubig na umaagos. Kaya sigurado malinis yung kanyang laman. Dati madami pa yan nahuhuli. Pero hindi ganyan kalalaki. Ngayon halos wala na din. Pahirapan na makahanap. Buti na lang po. May nabibili pa rin ako. Kapag napapasyal ako sa palengke, yung mga matatanda nakaupo lang sa bangketa. Sumasabit siguro, huli nila sa pangingisda.
At yung mga ibang kanayon ho natin dyan, baka panahon na din ng lumipas. Or dekada na, nang huli pa nila itong matikman. Napakasarap. Panalo nga po ito sa bahaw. Umulan, umaraw. Kain po tayo mga kanayon.